Pero laking gulat nilang lahat nang biglaan itong namatay. Dito nagimbal ang lahat. Sinasabi nila na mangkukulam si Clarita kapag sinabihan niya raw na mamamatay ang isang tao. Misteryoso nga itong mamamatay. Tila ba isang sumpa? Hello mga ka-VVS at welcome sa Voice and Vision Stories. Ako po si Miss V at ngayon sisisirin natin ang kwento ni Clarita Villanueva, hindi lang bilang isang misteryo, kundi bilang isang tao na may malalim na pinagdaanan bago pa man siya makilala ng buong mundo. Bago ang kanyang pagkakakulong, si Clarita Villanueva ay isang dalagang galing sa Bacolod, Negros Occidental. Ibinahagi sa mga ulat na siya ay maagang naulila, namasukan siya sa iba't ibang trabaho, hanggang sa napilitan siyang maging isang taxi dancer sa Maynila. Isipin ninyo ang bigat ng ganitong buhay, malayo sa pamilya, nag-iisa sa isang malaking syudad, at ginagawa ang lahat para mabuhay. Ang trauma ng pagiging ulila at ang bigat ng kanyang sitwasyon ay mga salik na maaaring nag-iwan ng malaking peklat sa kanyang isipan. Ang kanyang pagkakakulong sa bilibid ay hindi dahil sa isang matinding krimen, kundi dahil sa pagiging vagrant o palaboy sa kalsada. Siya noon ay nasa 17 o 18 years old. Matapos ang ilang araw sa kulungan, doon nagsimula ang mga kababalaghan. Ayon sa mga nakasaksi, kabilang ang mga gwardya, bigla na lang siyang nagkakaroon ng mga kagat at sugat sa katawan na walang nakakakita kung sino ang gumawa. Inilarawan niya ang mga ito bilang gawa ng dalawang nilalang na tinatawag niyang The Thing. Ang mga pag-atake ay madalas na nangyayari kapag mayroong mga seryosong usapan. Siya ay biglang nagsisimulang maging marahas, magpupumiglas at nagsasalita sa iba't ibang boses na nag-aangking sila ang The Thing. Panoorin niyo itong senaryo. Mamamatay ka. Non ego sicut vos. Non ego sicut vos. Nang kumalat ang balita sa buong bilibid tungkol sa mga sumpa na kayang gawin ni Clarita, ang kulungan nabalot ng takot. Humingi ng tulong ang mga otoridad para kay Clarita, ngunit mga espiritista lang ang tumugon sa kanila. Pero hindi pa rin nila napaalis ang mga kumakagat kay Clarita. Hindi makapaniwala ang mga doktor sa bilibid kahit sa Amerika pa sila nag-aral. Ngayon lamang daw sila nakasaksi ng ganitong kaso. Ang mga ganitong sitwasyon ang nagtulak sa mga otoridad na humingi ng tulong sa iba't ibang tao, mula sa mga pari hanggang sa mga doktor. Ang mga doktor mula sa Viluna General Hospital ay nagbigay ng posibleng diagnosis, hysterical fugue, isang bihirang psychiatric disorder na may kasamang amnesia. Ang hysterical fugue ay isang kondisyon na sanhi ng matinding stress o trauma. Ito ay nagiging dahilan ng pansamantalang amnesia at pag-alis ng isang tao sa kanyang normal na pag-iisip. Ang mga sintomas na ito ay maaaring maging sanhi ng mga out-of-body experience o voice hearing. Isipin ninyo na sa matinding stress, ang isip ni Clarita ay lumikha ng mga karakter na ito, ang The Thing, upang bigyan ng muka ang kanyang sakit at trauma.
Ang kanyang background bilang isang ulila na lumaki sa kahirapan na nasadlak sa isang mapanganib na hanap buhay ay malinaw na nagpapahiwatig ng matinding psychological stress. Ang kulungan ay maaaring naging huling patak na nagpaapaw sa lahat ng kanyang dinadala. Pero paano nga ba nagtapos ang kwento ni Clarita Villanueva? Maraming nagtatanong kung tuluyan ba siyang napalaya sa mga demonyo o kung nalunasan ba ang kanyang sakit sa isipan. Ayon sa mga historical records, ang kanyang kaso ay humupa matapos ang matagal na proseso sa tulong ng mga opisyal at mga taong nagmalasakit, tuluyan siyang nakalaya. Nagdesisyon si Clarita na simulan muli ang kanyang buhay. Umalis siya sa Maynila at bumalik sa isang tahimik na probinsya para makapamuhay ng payapa. Mula noon, wala nang naging ulat tungkol sa anumang pag-atake o pagsanib sa kanyang buhay. Sa halip, namuhay siya bilang isang ordinaryong tao na malayo sa sentro ng atensyon na nagdulot ng gulo sa kanyang kabataan. Talagang nagaganap ang mga demonic possession na yan. Pero bihira at kailangan mapatunayan pagkat maraming pangyayari sa buhay ng isang tao. Akala mo siya'y sinuklaban ng diablo pero hindi pala. Kapag ang tao ay wala sa kanyang sarili, akala mo demonic possession. Kung pala ay mayroong psychiatrical disturbance. Maraming factors na nagkakos ng insanity, no? Lalo na sa condition niya, number one, maaga siyang na-expose sa harsh environment. Nung lumabas siya ng Manila, mag-isa, na-force na magtrabaho into prostitution, nagkaroon ng mga sexual contact with different men, and to the point na na-abduct siya or nahuli siya. Possible na nandun siya sa prison cell, malaki yung chance ng madaming stress. Nakaka-affect yun sa mental sanity ng tao. Sa huli, ang kwento ni Clarita ay hindi lamang tungkol sa takot ng demonyo. Ito ay isang paalala sa atin na ang pinakamalaking laban ay minsan nasa loob ng ating isipan. At sa kawalan ng pag-unawa at kaalaman, ang mga labanang ito ay maaaring bigyan ng ibang kahulugan. Ang kanyang kaso ay nananatiling isa sa mga pinakatanyag at pinakamisteryosong bahagi ng ating kasaysayan. At bilang patunay na walang kupas na epekto ng kanyang kwento, nagkaroon ito ng sariling pelikula, ang 2019 film na Clarita, na pinagbidahan ni Jody Santa Maria na nagdala ng kanyang karanasan sa bagong henerasyon ng mga manonood. Ang bawat Clarita sa ating lipunan ay nangangailangan ng pangunawa at tulong, hindi ng panghuhusga. Sa pamamagitan ng kanyang kwento, naway matuto tayong tingnan ang lampas sa mga nakikita ng ating mga mata at pakinggan ang mga boses na nagkukubli sa likod ng sakit. Salamat sa inyong pagsama sa amin. Mag-ingat po kayo mga ka-VBS at huwag kalimutang maging mahabagin.